Say hi. Prutas po yung namimiss ko sobra. Masarap to guys, hindi lang aesthetic yung pagkakagawa ko. Ang galing mo ito ba? Napuri. Nabati tuloy. It's giving my childhood. Anshati. Anshati! Charot. Sama ko kayo. Off right. Please take exit number 6. Who told you that it was too late? When was it that you started leaning that way? For tires. I'm back to grocery shopping. Inisip ko kung weekly or monthly. Depende kung sa makikita natin today. Pero siguro mas masarap din na weekly para fresh yung mga ingredients. Well, napansin nyo siguro guys na hindi ako nakapag-grocery for a very long time. Kasi nga may katabi lang talaga akong grocery store doon. So, baba, bili. And a lot of times, nag-enjoy ako mag-try ng mga new samgyupsal place. Tapos nag-try din ako ng mga coffee shop. So, today, sabi ko, kailangan kong i-lessen yun. Very out of budget to do that every day. And meron tayong pinag-iipunan na malapit ko na i-share sa inyo. Pinag-iipunan ko siya ng sobra-sobra. So sabi ko, I'm gonna budget my grocery again. Kasi parang nag-enjoy mag-coffee shop, magtrabaho. So sabi ko, no, medyo mahal yon. So ayun. First time ko sa grocery na to. So damayan nyo akong maging first timer. Bili lang tayo ng itlog. First on the list. Super duper favorite. Kapag gabi pag gutom, boiled egg, salt, finish. First time ko sa grocery shop na to. Pero napadaan na tayo yata dito before. Anyway, let's go grab some mga gulay. Grabe, ang fresh. Wow. What do we need here? Ah, ito pala yung mga masasarap na nilalagay. Guys, ang sarap na toppings nito for samgyupsal. I swear, ang sasarap nito. Sarap siya papakin. Ang lakas maka-aesthetic. Super aesthetic. Oh my God. 3,432. Sale. Oh, kamsahamnida. Oh, sale daw. Sale daw, sabi ni Lola. Susunod tayo kay Ajima. Gulay-gulay tayo. Maggulay-gulay tayo. Ay, ang mura lang pala nito. 1,212 lang. Mababait sila dito. Oh! Kamsahamnida. Tinuturuan nila ako. Sabi nila, parang first timer itong batang do. Pabait nila dito. They're giving. Balik na natin yung isang ano. Mahal talaga ng fruits dito. If there's one thing na namimiss ko sa Pilipinas, prutas talaga. Wow, saging. I miss saging. Nag-move out na ako lahat. Hindi pa rin ako marunong tumingin ng avocado. Sinabi na sa akin to ni Mommy dati kung paano. Ay, antigas. Ayoko magkamali. Sayang pera. Richmond? Nabentahan tayo sa free taste. Fresh vegetables, anyone? Grabe, ganito pala itsura ng fish. Oh, cute. 28,000. Blueberries. Ang mahal pala ng blueberries, 12,500. Gusto ko pa naman ng blueberries. 12,500. Meron ako hinahanap na pang baking. Hindi ko siya makita. Sa Kupang na lang siguro ako bibili. Para siyang cookies na ginagamit for parang Graham. Parang Graham, actually. Sarap nito. Super love. Bili kayo, guys. Meron nito online. Nililink ko. YouTube shopping pala. Guys, you can also do that. Mag-YouTube shopping kayo para meron kayong extra income. Para siyang affiliate. Parang ganun. Hindi ko talaga siya makita. I give up. I remember these are some of my favorite snacks from Healthy Option. Itong mga to guys, baon namin to ni Mommy Heidi sa plane, for emergency sa bag. Meron ito sa all Healthy Options. Sarap siya.
Sarap. Vegan snacks. Parang this looks nice. Milk of the day. 3,901 lang. Wala na naman yung favorite milk dito. I need Greek yogurt. Organic yogurt. Ito na lang. Kasi naka-sale 3,100 won. Oh my God guys, masarap to. Nung turista tayo, di ba ito lagi yung ano natin, breakfast. Binibili natin sa convenience store. Naka-buy one, take one. Really, really good. Hala. Andito pala si Cheho. Say hi. In fairness. Mukhang masarap. Basil seed drink. Almost done. Iikot-ikot na lang kung ano pa yung kailangan ko. This one. Iba-iba pa silang klaseng salt dito guys. Litong-lito talaga ako sa binibili ko every time. Lahat ng yan, iba-ibang salt yan. Seasoned salt. Meron pa silang salt na hindi pangluto, salt na pangluto. At lagi ko nalilimutan anong salt yung masarap. We need some pasta sauce. This is my favorite brand for pasta sauce. Sobrang sarap. This one is the Fontana. Super sarap nitong brand na to. Wala lang yung flavor na favorite ko. But I also want to try it. Kaso 10,300! Mas mura dun sa may maliit na grocery natin. 8,001 lang ata to. O diba, lahat yan pasta brand. Lilito ka na lang at mahihilo ka na lang talaga. Wala na ata akong kailangan. I've been wanting to buy yung para sa sundubu jjigae na paste para hindi na ako bibili ng meal kit. Kasi hindi ko siya ma-figure out kung nasaan. Something like this. It's parang built na talaga siya for soup. Para ganun na lang ng ganun. Soybean paste for soup. They have like seafood, pang tofu, doenjang talaga. They have this all-purpose hot sauce, Korean japchae, soybean paste, bulgogi. Ito! Sundubu. Let's try this one for sundubu jjigae. I think I'm done with my grocery shopping. I'll just do a quick haul pag nakauwi na tayo. Pasara na rin yung grocery. Kasi gabi na ako natapos mag-work. So, late na rin ako nakapag-grocery, guys. Hindi ako nakakuha ng gulay. Hindi, ayaw mo na. Finally, she's back home. Anyway, let's do a quick grocery haul. I don't know if you guys have been with me since my living alone days, pero pag nire-rewatch ko yung grocery haul na yun, grabe pala ako nun. Yung pinagbibili ko, Wiggles, Piatos, mga ganon. Anyway, now, ganito na lang ang grocery natin. Diba? I got here Hanu beef. Na-attract ako sa presyo niya, 16,900. Kasi usually mahal ang mga Hanu beef. Pero mahal pa din to. Ayan. We got Hanu beef. I got smoked salmon. Kasi nagkikrave ako ng bagel na may cream cheese na may salmon from last vlog. For vegetables, I have this one. Broccoli. Para mag-beef broccoli tayo. Next, I have fruit. Meron tayong banana. And then I also have melon. Kasi may pa-free taste si Lola na melon. Tapos, ang sarap-sarap-sarap. So, bumili ako. Yan siya. It's 9,900. Ang mahal ng prutas dito. May nagtanong sa akin sa Instagram, ano yung namimiss ko sa Pilipinas. Prutas po yung namimiss ko sobra. Sobrang mahal ng prutas dito. Tapos, pag may mango sa grocery, parang ang sarap bumili. Pero, ang mahal. Tapos, alam mong madedisappoint ka lang kasi hindi siya Philippine mango. Next, nabudol ako ni Chef Edward. If you watch Culinary Class Wars,
Sobrang favorite ko siya. Ang galing niya talaga. And dahil siya yung nandito sa mukha na to, binili ko. And I really like sundubu jjigae on days na I'm so lazy. I always cook sundubu jjigae. As in, sobrang favorite ko to na jjigae or parang Korean stew. Diba may tendang jjigae, may army stew, may mga ganyan. Siya yung favorite ko, si sundubu. Dahil sundubu nga, we have tofu because dubu is tofu. So I got this buy one take one. Kaya binili ko na din. Garlic. Lahat nilalagyan ko ng garlic. Too much sundubu. Yun na nga, nabili ko na to. Tapos biglang nakita ko na mayroong ganito si Chef Edward. So dumoble ako. Pero magagamit ko naman to, guys. Next, I have here the Greek yogurt. And then I also have honey mustard for my mga salad, ganun. Pero, hindi ko alam ba't wala yung gulay na pang salad ko dito. Hindi ko alam. Pero, recently, na-addict ako sa pumapapak lang ng dahon, yung gulay talaga. Tapos, honey mustard or parang mga Caesar salad, ganun. And ang favorite kong salad dressing since bata ako is honey mustard. Next, I have here, this is my favorite Fontana na pasta. Super favorite ko. So, kung meron sa Pilipinas, feeling ko meron naman to minsan. Parang kikita ko to sa mga Ladders SNR. I really like this. Sobra. Masarap siya, guys. My super duper favorite. This is Peacock's Choco Protein granola. Yan siya. Sobrang sarap nito. And ever since na-discover to ni Mami Heidi, lagi ko na siyang binibili every time na nag-grocery shopping ako. And I would say, guys, baka magtaka kayo, but these grocery will last me for a week. Kasi meron pa tayong, di ba, from last vlog, may tira pa tayong chicken. Yan. So, maluluto ko pa yan. Tapos meron pang tirang shrimp for pasta from last time pa. So, medyo may mga meat pa ako. Kasi napansin ko, guys, twice a day lang talaga ako kumakain. Or minsan once a day. And maliit lang yung maliit lang talaga. Mahina talaga ako kumain. 4 na to agad. So, 4 days ko nang kakainin tong sundubu chicken na to. And may chicken pa. Anyway, tonight's ulam, I'm gonna cook this. So, let's cook. That's it for my mini grocery lang pala. Sabi ko pa naman weekly grocery ako. Kasi ito everyday breakfast natin. Alam nyo, kahit ganito to, magaan siya, pero mataas siya sa protein, nakakabusog siya, together with the yogurt. Parang, ano ko na to, 1.5 week ko na to, guys. Tapos, pasta sa isang araw, 4 na sundubu jjigae, fruits for dinner. Anyway, ito talaga yung weekly grocery ko, guys. Enough na to. And other than this one, baka makalimutan kung may laman yung ref. Anyway, that's it. Comment down below ano yung mga weekly grocery nyo. Oo, may laman pa kasi yung ref, guys. May laman pa yung ref natin. Ayan, meron pa tayong Armites chicken pastil. I love it. May pastil pa. So, marami pa talaga tayong ila. Ever since na nagpunta dito si Uni Cristel, natuto din ako na yung mga kahit kakarampot, kahit kalahating spam na lang siya, kinikip ko na siya ngayon sa Lock and Lock. Tapos makakain ko pa rin siya. Before, I grew up in a household na parang hindi kami masyado nagkikip kasi ayaw namin ng luma or nire-reheat na food. Gusto namin laging bagong luto. Pero nung na-appreciate ko na siya na kahit ang tagal niya sa ref, masarap pa rin pala siya. Hello, let's cook some dinner. Favorite ko tong orderin sa mga Chinese restaurants. Or Din Tai Fung, mga ganun. Taiwanese restaurants. I really like yung gulay na may garlic lang. Tapos medyo maalat-alat lang. Pag when I cook something, I want to make it mas konting spices, mas okay sa akin. So, ang gagawin ko ay didikdik ng garlic. Dapat pala yung binili ko yung nakadikdik na garlic na. Okay na to. This is just garlic, salt, beef, and broccoli. Very basic. Very me. Sarap talaga ng garlic tsaka salt. Been wanting to go to Han River kasi tuwing summer pala dito sa Korea, guys, nag-o-open yung mga public swimming pools along Han River. So, iba-iba siya. Like, meron sa Tukso, meron sa Yeouido, something like that. And it's my first time hearing that. It's my first time going. And sabi ko, baka interesado kayong makita kasi a lot of you're going ng Korea ng summer din. Usually, yung flights, mura siya kapag summer. So, tingnan natin anong pwede natin magawa dito tuwing summer. So, mag-ayos tayo. But
before that, I got a special package today. I got a PR package from a Korean brand. Every time na may nagme-message sa akin Korean brands na gusto nila akong padala ng something, hindi talaga ako nagno-no kasi when I was in the Philippines, every day akong may PR package from different brands. Kasi kapag nandun ka na sa mailing list kasi nila guys, parang automatic na siya whenever na may bago sila or may launching sila, parang automatic na nasasend sa bahay mo. So every time, kahit hindi ako nakaka-receive ng email, napapadalan talaga ako sa Pilipinas. So, natatambak talaga siya. Parang na-miss ko din makatanggap pala ng PR package. Kasi that time, I'm trying a lot of products. Tapos parang hindi na ako gumagastos. Sometimes, so, every time na nakakakuha ko ng PR package from Korean brands, I'm really so happy. So, let's unbox together. Ang cute ng pouch! Pwede pang bag, pang summer. Got, I think sunscreen sila, kaya blocks. Yan, we have Cool Down Hydrolite Sunscreen, SPF 50+, PA++++. Nakita ko na siya sa TikTok and ang dami nagsasabing maganda siya. Kino-compare siya sa mga mamahaling Korean sunscreen. So anyway, hindi ko alam kung nakita nyo na, pero it's all over TikTok. Thank you so much for sending! I'm so happy. The other one is Tone Up Peach Priming Sunscreen. Sakto kasi paubos na yung aking Round Lab na sunscreen. And honestly guys, mas pricey talaga si Round Lab. A lot of you are asking me for other sunscreen recommendations kasi medyo pricey siya. Gets ko naman na medyo pricey siya. Okay, so ito siya when unboxed. Hindi ko alam anong gagamitin ko. Tone Up Peach Priming is for oil control. This one is for oil control. Cool Down Hydrolite is for cooling and moisturizing. And since I have dry skin, I'm gonna go with this one. Cool Down Hydrolite. Ooh. Ang lightweight ng feels niya. Sobrang ganda talaga for me ng mga Korean beauty brands. Ang ganda ng feels! Anyway, try natin itong Tone Up Peach Correcting. Pero sabi niya, this is for oil control. So, this one is the Tone Up Peach Priming and the other one is Cool Down Hydrolite. So, yung peach is for oil control. The other one is for moisturizing and cooling. Try ba natin si peach? Nagpe-blend siya sa skin tone. Anyway, so far, so good. Thank you, Blocks! Thank you po. Hindi dahil sinend nila sa akin to, sasabihin ko maganda, guys. Pero, ewan ko. Maganda. Kapag ubos na yung sunscreen niya, pwede nyo siyang itry. Ito pa ata nasasabi sa inyo, pero nasabi ko na sa broadcast channel, na I've been apartment hunting. And gusto ko lang malaman yung thoughts niyo regarding it. And sabi ko, gusto ko sana isama sa vlog na to yung first apartment hunting. Pero, parang maganda siguro kung kino-consolidate ko yung apartment hunting. Hindi ko sure kung anong gusto nyo. Yung isahan na lang, tas sabay-sabay tayong pipili nung best option. Or paisa-isa siya kung kailan ko siya ginawa. Kasi, nag-apartment hunting ako the other day. And for my weekly vlog, dapat kasama yon. Pero sabi ko, parang mas maganda kung one-time, big-time apartment hunting. That's my question. Hoping anyone can comment what do you wanna see in my videos. Sige. Kasi parang mas mabilis siya lumapat, pero Guys, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Uy, gusto ko talaga yan. Hello! We're here! Oh, annyeonghaseyo. Nag-hi sila sa vlog. Oh, annyeonghaseyo. Chicken. Merong isang ano dito, parang fair. Weekend market. Para akong nasa 8 waves. So, this is how it looks like. Parang ito yung binabike ni RM. Ay, sikat tong area na to. Parang gilid ng Han River. Wait, pakita ko sa inyo.
Really, look at that. Kaya pala nagbabike dito si RM. Tapos may view ni Lotte Sky Tower. Gusto ko gawin yun, yung paddle board ba yun? Or parang kayaking sa Han River. Gusto ko ng watermelon shake. Yung mga tinda dito, very ajushi coded. Gets mo yun? Like mga shinake na gulay, ganon. Ay, babe, ang cute no. Tingnan mo siya. Cute! Ang cute! Farmer's market. Mga gulay-gulay. Dito naman parang tinapay. Ito, juice. Yung mango. Ito, mga munggo. Yung mga trip nila, lolo at lola yung tinda nila. Gulay. Okay, bili tayo ng juice. Kasi uhaw na ako. Nandun na. Tapos lalagyan niya ng yellow. Para talaga tayong may bahay-bahayan dito. Mango drink. Pricing na. Ito, dito bibili ng ticket. So this is how it looks like. We're here. Actually, hindi naman ako magsiswimming, guys. Pero naka-swimsuit ako. Pero wala akong pambabae. Meron kasi ako, diba? Gusto ko lang ipakita talaga sa inyo to. And gusto ko lang siya ma-check out. It's giving my childhood 8 waves. Cause you're on my mind. Jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know. Hey guys, ito pala yung bike rental. Nandito sa may gilid ng station. Zayang, Tuksum Hanggang Park. Hanggang Park. Finally back home, and guys, sobrang init to the point na hindi na kami nagtagal dun sa area, and naligo ako ulit. Grabe yung init. Siguro I would say mas mainit pa rin ata sa Pilipinas, definitely, based sa records. Pero siguro kaya mas mainit dito kasi mas marami akong lakad na ginagawa here. So sabi ko, next time na lang kasi today is a weekend, sobrang dami talagang tao dun sa public pool na pinuntahan natin. So maybe weekday tayo magpunta or sa ibang public pool tayo magpunta. Pero anyway, it's a fun experience na makita yung mga ganon dito sa Korea. Sabi, hindi ako makapaniwala sa init. Tingnan nyo, wala pa akong ginagawa. Nagpapawis na ako agad. One tip that I have is, a lot of you already bought this. So, kaya, mayat maya, nagsispray ako nito. Kasi diba may cooling effect siya. So, sobrang relaxing niya. Sobrang relaxing. One time, sobrang init na ako and parang ang sakit na ng ulo ko. So, ang ginawa ko, nag-spray ako nito. After a while, parang na-relax and kumalma yung life. Parang, it's just a bonus na may cooling effect siya. So, either way, kung wala naman kayong hair fall or wala kayong dandruff, this is still a nice hair care or parang scalp strengthening. Alam ko namang nakabili na kayo neto. Pero sa mga hindi pa nakakabili, ubos na naman siya. Kita niyo ba yan? Bibili na naman ako sa Olive. Mura siya sa Pilipinas kasi ang daming vouchers, diba, sa Shopee. Mas mahal siya dito sa Olive Young. Anyway, okay lang. Instantly, guys, you can feel that cooling effect and it's so relaxing. At night, I always spray before I sleep kasi parang super init nga, so nakaka-relax lang talaga siya. Pero more than anything else, yung ingredients niya kasi, it's for scalp strengthening. So, anti-hair fall, hair loss, dandruff, ganyan. It helps. Pero yun lang, wala, sinabi ko lang, bonus lang sa mga naiinitan. Maybe you can use this also to calm yung heated scalp nyo. Anyways, ayun lang ang aking kwento for today. So, ang plano ko na lang today is, I'm gonna be using this. Remember yung Olive Young Festa na na-invite tayo? I got this one for free there during the games. This one's from Live Orals. Another viral to na teeth whitening kit sa Olive Young. And nakakatuwa kasi Korean brands are now entering the PH market. So,
Nasa Pilipinas din to, nakita ko may official store sila sa Shopee. Pero, pag ko yung review ko nito sa TikTok kasi na-intriga talaga ako. And instantly, nag-whiten yung teeth. So, wala. Share ko lang naman. I'm gonna be doing this and gonna start reading a new book. Pakita ko sa inyo. This is our book of the week. I'm so excited to read this. Ito talaga yung gusto kong book na basahin. So, yan, magbabasa na lang tayo ng book instead na mag-swimming sa public pool sa Hand River, sayang. Anyway, gusto ko rin naman ma-experience yung parang paddle or kayaking in Hand River. So, update ko kayo this week kung magagawa ko siya. Pero anyway, so... Good morning. Sobrang awkward, di ko na kinakaya to. What is this angle? Welcome to a day in my life again. Today, I thought of doing what I eat in a day kind of video. I'm enjoying it a lot since nag-move ako dito kasi syempre hindi naman na readily available ang Filipino food and ingredients dito sa Korea. So, ang dami kong pinanood ng what I eat in a day. And so, I wanna make my own version. And this is a realistic one that I always cook. So, hindi to something unique, I would say. Hindi rin naman siya super aesthetic. These are some of my favorite food and comfort food like sinigang. So, tara, let's cook what I eat in a day, breakfast, lunch, dinner. Kaja! Today's breakfast is obviously, feeling ko nakita nyo na sa vlog before. Let's go! Charot! Sama ko kayo. Today's meal is the leftover, hindi naman siya leftover, the bagel that we got for free dun sa Bagelland. We got this for free sa previous vlog kasi we reviewed the store. So, usually dito sa Korea, they call it review event. If you review a certain cafe, you get something for free. And dapat may photo, ganyan. Hindi naman nila like pinipilit na mag-review ka ng 5-star, something lang sana na your experience about it. Ganun. For Bagelland, nakakuha kami ng free plain na bagel. And bumili na lang ng cream cheese. Wait. Kamanyo. Ladies and gentlemen, this is the reason why I got a smoked Norwegian salmon kasi sobrang sarap nung in-order naming bagel tapos merong cream cheese tapos may salmon. So sabi ko, what if gawa tayo sa house kasi mas cheaper. So, ready to eat na siya. What we're gonna do is, ilagay lang siya after this one. Tara, let's go. So, my not so aesthetic bagel. Cream cheese. Salmon. Okay, let's try. Wow, ang sarap. Hindi kailangan bumili. Ang sarap ng salmon. Sarap. Gumawa na ako agad. Gagawa pa ako ng granola. My God, guys. I'm sorry. Nalimutan ko. Gagawa rin pala ako ng granola. I think nakita nyo na to sa vlogs ko before. Super duper love. Feeling ko ito na yung favorite kong granola so far. Unless may masasuggest kayong mas masarap. Or may alam kayong masarap. Kasi grabe, 30 grams of protein agad to. This is how I do it. Hindi ako nagsusukat. A little bit of this. Granola. Yogurt. Then, maglalagay yogurt. Oops! Banana. Okay. Let me say this one time. My not so aesthetic granola. Masarap to guys, hindi lang aesthetic yung pagkakagawa ko. I have some honey. Diba para masakto yung sukat mo.
Grabe, ang sarap nito. Winner to. Naubos ko na siya bago pa ako makagawa ng granola. Sarap! Yummy. Ang galing! Time check! Gabi na. Ang dami ko kasing iniisip, guys. Feeling ko na-share ko na sa mga member ng broadcast channel. Pero hindi ko pa ata na-share sa YouTube na I am moving out of this apartment. So the past week and days, umiikot na naman yung chan ko sa sobrang anxiety. Anxiety! Guys, saan ba galing yung anxiety na yun? So, time check. It's already dinner. Hindi ako nakapag-lunch. Alam nyo, let's not consider this what I eat in a day. What I usually eat and how I normally eat. Huwag nyo po akong tularan. Hindi ko napansin na magagabi na, so hindi ako nakapagluto ng lunch. Pero kasi busog pa talaga ako, guys. Bagel yun, tsaka granola bars. Medyo okay talaga sila sa chan. Taas sa protein, but less calories. Dami sinabi? Anyway, welcome to my dinner. Usually, kapag dinner, nagkikrave ako ng either parang sundubu jjigae or Filipino food. And I've been craving for sinigang. Actually, nung nagkasakit ako, nagsinigang kami, so may extra pa talaga akong kamatis dito. Oh, ay, ang dami! 3 kamatis pa. Hala, walang kangkong. Meron akong baboy dito. And then, asa na kaya yung tirang sibuyas? From last vlog, yung tirang sibuyas, nalala nyo yun, sa apritada natin. So, this is our ulam for today. Sinigang na samgyupsal. Ito na, huwag na tayo mag-inerte. Ito yung baboy na meron. So, ito yung gagawin nating sinigang. Ang galing mo naman kiwa. Napuri. Nabati tuloy. Ako nakakainis ka.